Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga minamahal naming taga-subaybay, kumusta po kayo? At welcome po dito sa ating panghapong programang Kadiskarte with your Kadiskarte, Mel Elizalde po. Mula sa Elizalde Studio dito po sa Kalakhang, Maynila. Masaya po ako ngayon dahil nagka-time na naman tayo na magkaroon tayo ng magkakita-kita na naman tayo, no? At ngayong araw ng Biyernes, February 23, Friday. Pero bago ang lahat, gusto pong batiin yung aming kasama sa Original Friday Group, si Miss Osang. Si Osang, na talaga ngayon po ay she is celebrating her birthday. At mamayang gabi, meron ang grupo namin na magtipon-tipon. But sa kasamaang palad, parang di po yata ako makaka-attend dahil meron importante. But then, padadala ko na lang po baya yung aking munting regalo para sa kanya. At any rate, happy birthday sa iyo, Osang. So, ngayon po, at syempre, lahat ng mga nag-celebrate po ng birthday ngayon, mabuhay kayong lahat at mabuhay kayo hanggang gusto nyo. No? Sabi nga di ba? Hanggang gusto natin, kung pwede nga lang yung kagustuhan natin ang laging matutupad kahit na yung pala ay nakatala na sa history na no, it's the end of you. Parang ganon. Pero syempre, ang gusto natin, mabuhay tayo hanggang gusto natin. No? Hanggang gusto lang natin. Naalala ko po kasi yung isang kaibigan natin sa Facebook kahapon, may relate ko lang sa inyo. Ito pong ginoong ito ay nakapag-travel sa iba't ibang lugar. Dati siyang seafarer. But then I was so sad and naawa po ako sa kanya dahil nabasa ko sa Facebook. Hindi ko nababagitin yung pangalan. Na ang kanya mga pinagsasasabi ay talagang kalungkot-lungkot. Parang wala na siyang pag-asa sa buhay. Abay, wag mong gagawin yan, iho. Ang laking tao pa naman, no? Sabi niya, ayoko nang mabuhay. Kung pwede nang mamatay na. Dahil iniwanan daw siya ng kanyang asawa. At ang kanyang mga anak, hindi na siya kinikilala. Well, ang lahat po ng ating mga suliranin ay tayo rin ang may gawa, di ba? Balikan po natin kung saan tayo nagkulang at huwag sumama ang loob natin sapagkat nagbabalik po lamang sa atin kung ano yung ating itinanim. Ganyan lang, no? So, buhayin natin yung ating pag-asa at huwag natin pong isisi sa iba yung ating mga nararanasang kasawian, no? Kalungkutan. At baka mamaya, pag puro kasiyahan ng nararanasan nyo, wala kayong sinisisi. Pero pagkakasawian, marami kayong sinisisi. No? Bago tayo magpatuloy, I'm really, really happy to see Mr. Samuel Gabot, si Mr. Asintado, watching from Bacoor City, Cavite. Thank you, sir. Thank you so much po. Maybe ayoko na kay sir na baka sabihin niya puro pangako lang ako, basta tatawagan namin kayo next week, no? Of course, Miss Grace Ann Villato is watching po. Tita Mel, thank you so much, and Chot Velasquez is watching. Thank you. At yan po, ngayong araw kasi yun nga naisabi ko sa inyo yung isang kakilala ko. Bago ko lang pong kakilala to, ako po'y namangha dahil hindi niya na-master ang kanyang emosyon. Anak ng baka. Naisip ko, kailangan makinig siya sa akin para ma-master niya. Kasi ang laking tao no? Tapos biro nyo, nakalibot ka sa ibang mundo. Somebody ka noon. At syempre, pagka ikaw ay seafarer at nakalibot ka, ay sikat chupoy ka noon, di ba?
sikat ka at saka may pera, syempre. But then, medyo siguro, sabi ko nga, nung nag-uusap kami noon, dahil nakasabay ko lang siya sa bus noon, siguro ka ako, baka hindi mo na manage lang ng maayos ang buhay mo. Oo nga ho eh. Talagang ganyan. Ang pagsisisi ay lagi pong sa huli. No? Wala ho sa gitna yan, ha? Tandaan nyo yan. Kaya i-manage natin yung mga emotion natin. Pagka tayo nagkamali, hindi na natin mababawi yung pagkakamali na yon. Lagi na lang tayong sa loob-loob natin ay sayang. Sayang ang mga pagkakataon. Pero meron pa naman hong pagkakataon habang buhay pa ang tao, habang buhay pa ho tayo. Don't lose your hope and master your emotions. Yan po yung pag-uusapan natin, no? Kasi napakahalaga na ma-master natin yung emotion natin. Sabi nga po ni Brian Tracy, an American author and journalist, magaling to. Sabi nga ho niya, yung kanyang librong Believe It to Achieve It. Yan, ibig sabihin, paniwalaan mo para iyan ay makuha mo. Halimbawa, ang dream mo ay maging isa kang seafarer. Paniwalaan mo kahit na isa kang pandakekok. Di ba? Isa ko kasi sa mga kailangan ng isang seafarer ay medyo matangkad ka, no? Marami ho akong nakikita na maliliit na mga seafarer, pero nakaka-abroad sila kasi po dito sa aming opisina, meron kaming kapitbahay dito, yung mga seafarer nakikita ko po yung mga kabataan na hindi lahat sila matatangkad. Pero merong mga medyo mga 5 feet, 5'2", mga ganyan. Pero maliit na ho yun. Pero sinasabi ko nga, okay tong batang to malakas ang loob, no? Namamanage niya ang kanyang buhay. As marahil, siyempre, ang kanyang emotion. Sapagkat ang buhay natin, alam niyo po, nakasalalay din sa emotion natin yan, no? Pagka ho tayo ay medyo magagalitin na parang tigre, like me. Madalas ho ako ganun no? Ito, kaya nga siguro tong aking management staff dito sinabi sa akin, Tita Mel, yan ang iyong yan ang iyong topic kasi hindi minsan siguro napipintasan ho ko dahil yung emotion ko minsan mapag-display ho ako ng pag nagagalit ako, nakitang-kita sa aking mga salita, action, etc. Pag natutuwa ako, ganun din. But then, as I read this topic, I realize na marami tayong pagkakamali. Ako po, especially myself, naisip ko, hindi tama talaga na dapat ma-manage natin, ma-master natin ang ating emotion. Kaya nga, I would like to remind you of our past topics dito sa sa libro ni Believe It to Achieve It ni Mr. Brian Tracy, na sinasabi niya, yun nga, number 1, identify limiting beliefs. Number 2, on which discuss na po natin itong mga topic na to, replace yung limiting beliefs natin. Number 3, have a clear vision of your beliefs. And number 4, take action and be persistent. Ayan. At ngayon po, number 5, master your emotion. Ito po yung isang sandata. No? Sandata, kumbaga, pupunta tayo sa giyera. Kailangan meron tayo sandata. Kasi pag pumunta ko kayo sa gera, wala naman pala kayong baril. May baril kayo, wala naman pala kayong bala. It's useless. Di po ba? No? So, yung emotion natin, pagka na-manage ho natin yan, pupunta tayo sa mga problema no? Kailangan yung emotion natin na-manage natin. Halimbawa, nasa business ka. Iniisip mo, itong taon na to, kailangan magkamal na ako ng katakyut-takyut na pera or else ayoko na, parang ganyan, wag namang masyadong masyadong ang bilis ng iyong judgment, no? Ang bilis ng iyong pagbibigay ng finality. Wag ho ganyan dahil pag ganyan baka pagsisihan natin. Pero before we continue, another watcher natin, no? Mr. June Bombay, watching from Marikina City. Long live po, Discarte, Tita Mel, Elizalde Broadcasting. God bless po. Thank you, anak. June. This June Bombay is like a son to me. Anak, kailan ka ba pupunta rito, ha?
Ay, dalian mo. Baka magalit ako, hindi ko ma-manage emotion ko. Pumunta ka na kasi pangako ka ng pangako. Oh, Tita Mel, dadalawin kita for ganyan, no? Sana ay pumunta ka rito, namimiss na kita, anak. So, yan po. Balik tayo doon sa emotions. Alam nyo, yung pag-master ng emotions, dalawa ho klase yung emotion natin. Di po ba? Ano yun? Positive, tsaka negative, natural. Pag positive, ganda, di ba? Ibig sabihin, pagka naging ang positibo ang iyong emotion, masaya ka. Alam niyo po, ang malaking na itutulong ng emotion na masaya ka, parang gumagaang ang pakiramdam mo, no? Ang pakiramdam mo sa mga dalahin mong mga problema. Pero kapag negatibo ang iyong emotion, malungkot ka, nabubwisit ka, wala ka nang pera, nabubwisit ka pa, wala naman ho tayong magagawa kung walang pera di ba? Lahat ng tao halos walang pera. Kanina nga lang ho, kausap ko yung friend ko from San Jose, California. She was able to visit our country siguro mga almost a month. Dapat magkikita kami, kaya lang nawalan siya ng time, kaya tumawag siya sa akin, parang nahingi siya ng ng dispensa. Sabi ko man, naintindihan ko yan kasi tinawagan ko siya noon. Just let me know. Puntahan kita dyan sa airport o meron man akong sasakyan. At magkita tayo, mag-overnight tayo dito sa kasi nung po ako'y nasa California, malaking naitulong sa akin itong si Miss May Garcia. Mababait na angkan ho ito from Zamboanga City. At then, yun nga po, kaya nga sinasabi ho natin ang emotion, no? Siyempre, pag nakita natin, narinig natin mga balita mula sa mga kaibigan, yung emotion natin, maaring masaya tayo o nababalutan ng kalungkutan. Wow! Yung mga kalungkutan ho, wag nyo na hong pagbalik tanawin yan. Pagka kayo ay magbabalik tanaw sa in the past, be sure na ang pagbabalik tanaw nyo ay masasayang bahagi ng buhay nyo. Kasi wala na ho yun di ba? Pag malungkot na tayo, lalo tayong malulungkot, no? Yan ang sinasabi. At both can be lethal. Ano ibig sabihin? Yung masyadong mapanganib, no? Halimbawa ho, masyadong overjoy ka. Overjoy. Pwede kang matepok nun. Kasi bakit? Ang dami ho nating nalaman dyan no? Nagpunta sa Hong Kong with you know what? Diba? Nag-enjoy, na overjoy. So, ano nangyari? Ayun, biglang natepok, no? You better manage your emotion. Pag overjoy ka rin, maaari mo rin niyang deadball. Diba? Kaya wala tayong mapili talaga no? It's either maging masaya tayo o malungkot tayo. Pag nasobrahan, both of them, yung negative or positive emotion, tigbak tayo dyan. And so, it is really, really very important we can manage to handle our emotion. Di po ba? Ayun na nga, sinabi natin, meron tayong mga magagaling na mga leader, no? In the past, nagpunta sa Hong Kong. May kasama. Ano nangyari? Na-overjoy. Nauna pa siyang umuwi pero nandun na siya hindi na ho siya nakaupo sa eroplano. Nandun na siya sa baggage area. Alam niyo na kung bakit. No, ganun talaga no. Lalo na yung mga mama, huwag kayo masyado ma-overjoy sa mga emotion niyo. You do not know how to manage your emotion. Unlike the female, yung mga kababaihan, no? Nagagalit ngayon yan, pero mamaya madali mong mapataway. Ayun, may kanya susakain to akin. Hindi daw totoo yun. Pero sa katotohanan, mas magaling mo magdala ng emotion ang mga kababaihan, di po ba? Kahit na ngayon sa harapan, nagalit sa'yo, mamayang konti, ngingiti na yan, mahimas-himas mo lang ng konti, mabola-bola-gis mo lang. Akala mo naman na bola mo, hindi. Marunong lang siya mag-manage ng emotion. That's it. Yan ang talagang katotohanan. So, yan yung sinasabi nga po, pag overjoy tayo, okay, alright, ang galing ng pagtingin sa buhay, no? Very bright, parang meron pang kumikidrat ang paligid, no? Pero pag negative ang emotion, talagang doom to the end, no? Parang ganun. Kasi yung anger, pag napunta ho sa hatred dyan, umpisa niyan, syempre, nagagalit ka. Pero, alam niyo po yung antas ng galit, mabigat yan. Ano ibig sabihin ng antas?
Pagka medyo galit-galit ka, nagtatampo ka lang. Sumunod, naggalit ka na taga anger yon, 'di ba? Pero pag kinamumuhian mo na, anak ng baka, mabigat 'yon, 'di ba? Yan ho yung kaantasan ng emotion, 'di ba? Yung galit ka, nagagalit ka eh. Nagtatampo-tampo ka, yung pinakamababa, no? Sa puno nagalit ka, ano ka na. Oo, yan, ganun-ganon. Tapos, pandang huli, talagang, kinamumuhian kita, lumayas ka, I don't want to see your face, get out of my sight. Parang ganon. Eh, wag ho kayong gaganyan, dahil baka mauna pa kayo sa kinagagalitan nyo, matuwa yun, matawa yun, di ba? O, kaya, itong mga kasamahan ko po, lagi sinasabi, ayan ka na naman, tita eh. Pag naririnig nilang, hindi nila alam, minsan nagagalit-galitan lang ako. I know myself. Alam niyo naman eh, sino ba ho nakakilala sa mga sarili natin? Siyempre, yung sarili natin. No matter how close we are to a friend or what, marami siyang mga bagay na hindi nalalaman sa iyong katauhan. Di ba? O, kaya nga, sinasabi, relax. O, kala nila, ano ka na, totoong galit ka na nga, hindi mo alam, hindi nila alam, pinagtatawanan mo pa sila. O, sabi nga po yan ni June, totoo po yan, dapat pa-move on kasi kung nakatuon tayo sa nakaraan, hindi tayo makakausad sa life. It's too short. Dapat po enjoy at happy lang. Chill lang po. Smile, God love you. Naka-move on na po ako, tita. Yun ang sabi ni Teodora Villato. Talaga, hanga talaga ako sa Chody. Talaga naman, kitang-kita sa iyo na talagang naka-move on ka na. And I salute you, di ba? Alam niyo po, yung mga taong marunong mag-manage ang kanyang emotion, talaga mapapasaludo kayo, no? Ito, ang sabi naman ni June Bombay nga, para hindi tayo makausad sa life, wag tayong mag-ano ng ating emotion. Wag tayong magpadala sa emotion para makausad na raw. Sabi nga po, yun, mayroong isang librong nabasa ko, life is too short to be little. Sino may sabi niyan? Sino nga ba yun? Nakalimutan ko. Hirap po talaga sa bumabata, nakakalimutan, no? This is an American American author ang nagsabi nito. Life is too short to be little. Alam niyo po, sino nga ba yun? Naalala mo ba yun? Meron po siyang libro hanggang ngayon, nandyan sa akin yan. Yan ho ay pinagbabatayan kong madalas, no? Maganda ho yung libro na yan. Ayan nyo, at halongkating ko, and then sa pagsusunod nating pagniniigs ay babanggitin ko sa inyo yung pangalan niyan. Life is too short to be little. Napakaiksi po ng buhay para ito ay maging maliit para sa atin o maliitin natin, no? Kaya enjoy your life to the fullest. Lagi tayong nakangiti. Wag lang sumobra. Baka pag sumobra, mandalo yung tayo, kaliwa. Di ba? Maganda ho yan eh. Ang katotohanan, sino yun? No, it's not. Iba yung author ng libro ko. Yun eh. Kinote niya. Pero ang author nun nasa ng aking dila, hindi ko lang masabi. Talaga mahirap itong ito rin kailangan ma-master natin yung natin no? Yung memory natin no? Kaya nga, alam niyo minsan pag yung tao medyo nasa kahapunan na ng edad, yung memory niya medyo bumabalandara na, no? Bumabalandara na. Pero marami hong mga sagot diyan at mga kumbaga sa sakit mga lunas pa, no? Yan. So, yun na ho sinasabi na sinasabi po rito na ang anger po ay yun na nga, pag tumaas sa hatred, masama ho yan, no? Magdudulot sa atin ng karamdaman. At syempre, hindi mo makalit-kalimutan hanggang sa iyong pagtulog, ay ikaw rin ang magkakaroon ng mga negative effects sa'yo na siyang magiging sanhipan ng iyong, bandang huli, baka magkasakit ka pa niya sa puso, no? Pag napuno na nga ang sa loob, kumbaga, galit na galit ka na, no? Mabigat ho yan. Kaya, wag niyo na hong pagapangin dun sa pinakamataas na antas ng galit, no? Medyo tampo-tampolero lang ng konti. Tapos enjoy a happy and chili lang po
Smile, God loves you. Chill lang. Chill. Wow. Sabi ho, wag na pong magtatanim ng galit sa puso at kapwa. In the end, tayo din ang magdadala niyan. Love your enemy, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Ang ganda naman ang sinabi mo, June, Bombay. But then, it's really, really hard to do it. Yung love your enemy. Tatanungin ko lang kayo. Nakipag-boxingan kayo doon sa tao. Tapos, pagkatapos ng boxingan nyo, nagkabukol ka dahil mas malaki siya sa'yo. Ibig mo sabihin, kaya mo siyang mahalin? Wow! Pagka nangyari ho yan, talagang bilib ako sa'yo. No? Pero dapat lang ho na yun ang ating gawin. Alisin natin yung hatred. No? Dahil sabi nga magbibigay lang ng hindi maganda sa ating katauhan. At syempre, dun sa taong ating nakasamaan ng loob. So yan na ho. At sinasabi ho natin, pagka tayo po ay punong-puno ng emosyon, ng mga negatibo, yung ating pong mga desisyon, naaapektuhan, anak ng baka. Imbis na, ang ganda ng desisyon mo, sinabi mo na yung desisyon mo, yes, you can do it. Nagalit ka. No! You cannot do it. Parang ganyan, di ba? Bigla kang nag-change. Yun pala, mas maganda pala kung yes ang sagot mo. Yan lang yun di ba? Dahil nga po, hindi nyo na-master ang iyong emotion, nagalit ka sa isang kadahilan ng ikaw lang ang parang kumbaga, ikaw lang yung nagpasama ng yung sariling interpretation mo, nagalit ka. Pinakinggan mo yung sarili mo. No? At hindi ka nakinig doon sa yung hindi mo masyadong ni-review yung pangyayari, nagalit ka. So ano nangyari? Nagkagalit na kayo. Ganun talaga yon. So mas mabigat ang nangyari pagka hindi po natin ma-master ang ating emotion. Ako, yan ho sa aking buhay, yan ho sinasabi ng mga kaibigan ko, Mel, kilala ka talaga sa pagka magagalitin. Talaga? Napapahiya tuloy ako pero ako naman po, madali ako magalit, pero madali rin maalis yung galit ko. No? Ganun lang naman ho. Ang masama, naggalit kayo, tapos yung galit nyo, hanggang sa dulo ng walang hanggan, anak ng baka. Pangit ho yung ganun, di ba? Yung hanggang sa dulo ng walang hanggan, talagang hindi mo mapatawad yung tao. Ang pangit ho noon, di ba? Sabi nga kung ang ating Panginoon ay nakakapagpapatawad, tayo pa kayang tao lang. Maganda yan, no? Sinasabi nga po natin na madaling sabihin, subalit mahirap gawin. Well, try it, no? Gawin natin dahil yan ang nararapat. Alam niyo po ba, dito sa buhay, sa mundo, kung ano yung tama, ang hirap gawin di ba? Yung mali, you can do it. Di po ba? In a nutshell, pwede mong gawin yung mga mali, no? Walang kahirap-hirap. Kasi si Satanas yun nagtuturo sa atin. Pero pag gagawin natin yung tama, katotohanan, at hindi guni-guni at mabuti para sa iyo, para sa kapwa mo, ang hirap, ang daming balakid, no? Yan ho. Pero syempre, ang maganda raw po, yung pinagtagumpayan mo, at pag nagtagumpay ka, well, victory talaga, no? Parang ikaw yung sarili mo, gusto mong batiin dahil nagawa mo yun. Na-manage mo ang iyong emotion at ang iyong mga masasama sanang sasabihin. Mga ganyan, no? Wag tayo magaganyan. Ako ho, nung kabataan ko, ganun ho ako masyado akong gera patani agad ang gusto ko Pero as we grow old, sabi nga nung husband ko, aking bana, kailangan nagkakaedad ka na, magbago ka na. Pag meron pa akong sagot na hindi maganda no? Negatibo rin, no? Pag nagbago ako, hindi ako si Mel. Biro nyo yung sagot na yun, mali. Di ba? Yan ang mali. Kaya dapat itama natin. Madali hong sabihin, pero minsan, napapahiya ho tayo pagka people around us will tell you, ba't gano'n ang ugali mo? Ugali mo, asal. No? Okay, maganda ugali ni Tita Mel, pero barumbada. Kumbaga, pangit ho yun. Kasi nga, hindi ka marunong mag-master ng iyong emotion. So, mga minamahal nating taga-subaybay, no? Lahat tayo. Kailangan po i-master natin yung ating emotion dahil mahalagang mahalaga yan. No? At isa pa ho, alam niyo po yung pag tayo maging masayang-masaya. No? Meron ng mga ganong
pagkakataon sa buhay natin eh, 'di ba? Walang parang sa umaga pa lang nakangisngis ka na. Bungi, ano ka pinakikita mo pa yung bungi mong ngipin, naka-smile ka every sayang-saya mo tapos bandang huli, but bigla ka nalungkot. Well, based sa science po, it makes sense to manage our emotion kasi po nape-pressure din yung ating yung hormones, no? Yung hormones po natin, ano ba pangalan ng hormones na yun? Ha? Ano? Happiness hormone. Pag na-deplete yan, bandang huli, for no apparent reason, magiging malungkot ka. Ayan, parang gano'n, no? Talaga yung science, matindi rin ang role nito sa buhay ng tao, no? Talagang katindi sa sobrang katindihan, no? Without our knowledge, wala naman tayong dapat na ikalungkot kasi pala na-deplete yung ating hormones, and so whether we like it to be continuously happy that day, bigla ka na lang nalulungkot because of this nangyayari sa ating katawan based on science. Yan po So, ngayon marami na tayong nalaman kung para maging matagumpay po tayo, napaka-importante, master your emotion. Hindi lang si Master Siomai, no? Master your emotion. Kasi, yun na nga naka-base doon para ang galing ng dating sa atin. Araw-araw, nakangiti tayo, nababalansin natin ang buhay. Kahit nabubwisit tayo, siningil tayo ng mga overdue punyemas na mga bayarin, no? Nakonsumi ka, maga pa lang, no? Na-overdue ka na ng disconnection punyemas, mga ganyan. Masakit ang ulo mo, pero ma-manage mo rin yan. Later on, pag nakasakay ka na sa bus at nakarelax ka na, pray to God na ibalik ang iyong kasiyahan sa isip at sa puso, no? Kasi wala naman hong permanente rito sa mundo, no? Ngayon, masaya ka, bukas hindi ka masaya, pero ang lahat ng iyan ay inihiling natin sa Panginoon na kung ano man ang ibigay niya sa ating mga dalahin, kaya natin dalhin, lalo na ang ating emosyon. Tayo rin ang may makapangyarihan tayo sa sarili natin. Walang iba ang makakapigil sa ating mga kagalitan. Kahit na yung nanay natin, yung tatay natin, yung asawa natin, kahit galit na tayo, kahit sila, hindi niya tayo kayang pigilan. Only yung may katawan. Yes. Kaya nga, kung tayo ay may maayos na pag-iisip, meron tayong emotion na namamaster natin, kumbaga, nahahawakan natin, narerendahan natin, hindi tayo masyadong nag-o-over the backod, kumbaga. Ayan, si Miss Jana Villato is watching from Quezon City. Oh, thank you so much, anak. And Ray Allen Obias Carcido, watching from home. Oh, thank you so much, anak. Ito, magaling na bata ito Magaling mag-drawing to, Bebenta natin mga drawing niya. Sige. At alam niyo po, ganda-ganda nitong ating topic, no? Maging sa kabataan. Oh, lalo na sa kabataan. Kasi yung mga kabataan natin, di ba, kung naalala nyo, nung kabataan nyo, wala makakapigil sa inyo. Isang isip mo lang, birada agad, no? Pero as you grow older, nagse-second thought ka pa. Second thought, no? Di ba? Parang gano'n, nagdadalawang isip ka pa. Teka, gagawin ko ba yan o hindi? Pero nung kabataan mo, hindi mo naiisip yan. Pag naisip mong nagagalit ka, banatan mo agad yung kalaban mo Di ba? Sapagkat hindi mo pa master ang iyong emotion during that time, sinasabi kasi bata pa yan no? Hindi pa niya alam yung tanganan ng kanyang emosyon. Pero pagka ikaw ay nasa kahapunan ng edad at nag-display ka ng kasamaan ng emotion mo, minsan hindi natin mapigilan, burst out into hatred, nagmura ka pa, no? Tapos bigla kang natahimik dahil nakatingin sa iyo lahat. Napahiya ka, 'di ba? Parang ganoon, 'di ba? So, napag-iisip-isip natin. In that way, second time around na medyo magagalit tayo, you know already what to do. Alam nyo na kung paano mo pigilan yung galit mo. Uminom ka na sa basong tubig. Tapos hilamusan mo yung mukha mo bago ka humarap sa kalaban mo. Yan, no? Parang ganun, no? Ganyan talaga. Kung ano-ano man ang magandang mga pamamaraan para ma-master natin yung emotion natin na mahawakan natin. Importante ho yun, mahawakan natin yung emotion natin sapagkat
Meron yung mga may pinag-aralan, pagka nagalit talagang akala mo taga-bundok no? Meron namang walang aral na napaka mahinahon, no? Mapapahiya ka pagkakausap mo siya. Ikaw na isang graduado, nag-burst out ka into anger samantalang siya, hindi po, ganito po kasi yan. Wow. Pag malamig ang dating sa'yo, hindi po ba napakalaking kahihiyan para sa'yo? Lalo na kung kayo ay nasa public area. Nangyari po yan sa akin. Several times, alam nyo naman di ba? Wala tayong magagawa. But then, I've learned to to handle my emotion. Kasi po, nakakahiya no? Akala ko nang nakakaya, yung walang panty lang Pero yung pala, nakakaya din yung mag-burst ka ng emotion mo sa publiko. No? Dahil, mapapatingin sa'yo lahat ng tao at sasabihin, wow, sino ba yan? Sino ba yung kulasa na yan? No? Kala mo kung sino yan, di ba? Skandalosa, punyemas, parang ganyan, di ba? Napintasan ka. Lalo na nakita, dalawa na kulay ng buhok, ganun pa rin. Ng baka, di ba? Ayun. Kaya nga, lalo pa kung isa lang ang kulay pa ng buhok mo, bata, no? Ay, opo, ma'am, sorry po, di ba? Pag may sumagot sa inyong ganyan, mapapatingin ka, wow. Diba? Parang dapat ikaw ang nagturo do sa bata, ikaw pa tinuruan. Because of the way she answers back, diba? Na napaka malumanay, magalang. Samantalang ikaw, bigla kang nagalit, nagmura ka pa, anak ng baka. Yan yung mga pangyayaring nakikita natin sa pang-araw-araw. Lalo na sa mga sa mga pampublikong lugar. Pero ngayon po na pinag-usapan na yan natin tungkol sa how to master our emotions pag tayo po yung nagagalit, natutuwa. Kahit tayo natutuwa, kailangan ma-master nyo pa. Yun na nga, sinabi ko sa inyo. Sa sobrang katuwaan, pag uwi, naka-aeroplano, nagbakasyon sa Hong Kong. Pag uwi, wala na siya sa passengers area. Nandun na siya sa baggage area. Because of that, emotion niya, hindi niya na-contain. Yan. So, yan po. So, mga minamahal nating taga-subaybay, maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, gusto kong batiin ang ating kaibigan sa Amerika, si Mr. and Mrs. May Garcia. Tsaka ang pangalan ng kanyang asawa ay si Ramon, but then, namayapa na. At ang kanyang mga anak na puro halos lalaki, ay mga okay na rin, no? At ako'y natutuwa na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Kinamusta ko nga po siya dahil hindi po ba nakalagay sa dyaryo nung nakarang araw na binagyo ang parte ng California? That's why kanina po nung nag-uusap kami, kumusta naman kayo? Hindi ba kayo binaha dyan? Hindi naman, awa ng Diyos kasi nandun sila sa San Jose, California. So maraming salamat po sa ating mga kaibigan. At of course, I want to say hello to my dating kasama sa Arellano na nakasama ko sa Thailand sa isang seminar, si Josephine. Miss Josephine. Josephine, tumigil ka, bumalik ka rito. Nakalimutan ka. Di ba? At yung mga kumadre natin dyan ang dami ko makakilala dyan sa California, mga klase ko, sa Canada, yan. Hope to see you pagbabalik nyo dahil naalala ko, nakita ko yung mga litrato natin na tayo ay nagsama-sama doon sa aming bahay dahil yung bahay ko nasa bundok ng Tralala, medyo magandang pasyalan kaya doon namin ginagawa yung aming mga pagkikita-kita. So hanggang sa muli, mga minamahal nating taga-subaybay. At of course, I want to say belated happy birthday to my dear comadre Merlin Año Nuevo. Ayan, naging president po ng MPST yan several times. Brilliant lady. Okay. Parang hindi ka nag-imbita. Parang walang ang tahitahimik mo But then, sana'y makawandalo ka muli dito sa ating studio. So hanggang sa muli po, please don't forget to share us, follow us, and of course, subscribe us sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.